Muli ho, isang magandang umaga sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na biyaya, pag-iingat sa bawat isa sa atin, sa kanyang patuloy na pagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Welcome po dito sa Jesus Christ Baptist Church. Nagpapasalamat ho tayo na tayo ho ay meron pa rin kalayaan, and as I understand ay increased yung atin hong capacity ng atin hong pagtitipon-tipon dito sa church. At salamat sa Diyos, nakikita natin ng ilang mga kapatiran na talagang nagpupursige sa biyaya ng Panginoon upang makasama sa atin hong pagtitipon-tipon. I-welcome ho muna natin ang ilan nating mga panauhin, and I hope maalala ko ng ayos ang kanilang pangalan. Sila ho ay mga kamag-anakan at imbitahan nila Brother Jasnel, purihin ng Panginoon sa kanilang pagsusumikap na kanilang mga mahal sa buhay ay makarinig ng salita ng Panginoon. Una ay si Ate Jennifer. Tama ba, Ate Jennifer? Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. And then, pangalawa ay si Kuya Gabi. Jabi. Ayun, at least malapit na. So, Kuya Jabi, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin po ang Panginoon. Meron pa hubang first time? Meron pa ho ba? Wala na? Okay, so salamat sa Diyos sa inyong presensya. Sana hindi ito unat huli, kundi unat simula na tayo makapagsama-sama sa pagluwalhati at pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos. Welcome po, at ako'y nagagalak na makita ang ilang mga young people, makita ho ang ilang mga kapatiran natin na talagang namimiss hook natin sa atin hong mga gawain. And I'm very much longing sa panahon na may ayos natin ulit yung ating church kagaya ng dati, at makita ang mga kapatiran, yung mga ministry sa mga bata. Isa sa namimiss ko ho, maniwala kayo sa hindi, namimiss ko ang mga ministry sa mga bata, yung kakulitan ng mga bata, yung mga Sunday school teachers natin. I hope ay pinagpe-pray nyo pa rin ang inyong mga estudyante. And if you can reach out to them. Marami sa kanila ay busy na kaka-Facebook at kaka-TikTok. Pero sana ay abutin niyo sila at paalalahanan sa kanilang pananalangin, sa kanilang pagbabasa ng salita ko ng Panginoon. So welcome po. And also, meron ho bang mag-birthday ngayong linggo? Gusto natin batiin, meron bang mag-birthday ngayong linggo? Huwag ho kayong mag-alala, hindi pa kami makikikain, hindi pa pwede. Meron ho ba? Mag-birthday? Wala? So this is the first Sunday ng buwan ng June. Amen? Can you believe that? June na! Tapos na ang kalahati ng taon. Nasa kalagitnaan na tayo ng taon 2021. Ganong kabilis. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Maging mabilis man ang mga araw, ay nakikita natin patuloy ang pag-iingat at probisyon ng Diyos sa atin. Kung wala ho may birthday, ilan ho mo ng mga announcements ang ating mga new normal na gawain. Every Wednesday, Friday, meron na tayong time in the Word. And then also Friday evening, 7:15 p.m. ay meron ho tayong prayer meeting. Inaasahan, ini-encourage ang ating mga kapatiran na makasama ho natin sa panahon na ito ng sama-samang pananalangin through Facebook room. So online ho yung ating prayer meeting. Isa pa ho mahalagang paalala, mamaya ho pagkatapos ng atin hong gawain ay magkakaroon tayo ng short business meeting. Meron tayo ng mga bagay na ipapresent sa church. Ayaw ho nating desisyonan na hindi nalalaman ng iglesia ang mga bagay ho na ito. And then kailangan din ho natin ng input. Baka mamaya mayroong mga magandang idea na, again, hindi ko ho alam ang lahat ng bagay. So, and then kung mayroong mga concerns din ho na nakikita ang ating mga kapatiran ay pwede ipagbigay alam ho sa atin. So, yun ho ay para sa mga members ng church. So, if you could stay for a moment para ho sa church meeting ho na yun mamaya, mabilis lamang po yun para mapagdesisyonan po natin ang ilang mga bagay po na ito. Okay, so yun lamang ho ang ating mga announcements. Liban na lang ho kung meron akong nakakalimutan. Oh, by the way, nakaraang buwan, nag-celebrate ng Mother's Day, ang June, ay araw nating mga tatay. Amen? Taas ang kamay ng mga tatay. Mga pogi, ayan, kami ang bida pag June. Mas pogi kami pag buwan ng June, pero third Sunday ng June. So pag-pray ho natin, Lord willing, ang ating sinusubukan natin, yung ating mga pag-aaral, kahit paano naman ay nakakonekta doon sa mga okasyon ho na yun. So pag-pray natin ang mga ama ng tahanan to be more faithful sa Panginoon at more faithful sa kanilang mga misis at faithful sa kanilang responsibilidad bilang mga tatay na ibinigay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So that will be on the third Sunday ng June. So yun ho ang ating mga paalala and announcements para ho sa ating gawain. Sa daling ho ito, isang sandali ng katahimikan upang tayo personal na manalangin, lumapit tayo sa Diyos
Hingin natin ang kanyang tulong. At gayon din, hingin natin ang kanyang pagsasaliksik sa anumang mga kasalanan natin sa buhay at ating ihingi ng tawad sa kanya upang hindi maging hadlang sa ating pagsamba. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat. Ikaw, O Diyos, na nasa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Ikaw, O Diyos, na may hawak ng lahat ng bagay, oo, may kapangyarihan at karapatan sa lahat ng bagay. Ikaw na Diyos na soberano. Ikaw na lumalang sa amin, nagbigay buhay sa amin at sa lahat ng aming nakikita. Panginoon, ang tanong ng iyong salita, anong meron kami na hindi pinagkaloob sa amin? Kaya lahat ng ito, O Diyos, ay aming pinagbibigay pasalamat sa iyo. Salamat po. Salamat ultimo sa aming susunod na hininga. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang katotohanan, kahit ngayon man ding sa daling ito ay ibulid mo kami sa impyerno, matuwid ka pa rin. Banal ka pa rin. Pero Panginoon, hindi mo lamang kami hindi binubulid ngayon sa impyerno, kundi kami ay patuloy na may buhay, nakaka-enjoy ng mga kabutihan mo sa amin. Pero lalo't higit, sa aming mga mananampalataya ni Kristo, ay meron kaming kapatawaran, meron kaming buhay na walang hanggan. Meron kaming tunay na kaligtasan. Salamat po, O Diyos. At ngayon sa daling ito, Panginoon, sa aming oras ng pagsamba, tulungan mo kami, gabayan mo kami. Sadyang napakadaling magliwaliw ng aming puso, ng aming atensyon. Ang daming kumukuha ng aming atensyon. Lalo na po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na sa tahanan. Lord, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng gabay, paalala, nawa hindi lamang sila manood sa pagsamba, kundi tunay nga kasama namin sila sa pagsamba. At sa bawat isang naririto, Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na kumilos, mangusap, magturo, magbigay liwanag. Sa mga puso na nandoon ng panlulupaypay, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan. Sa mga katawan na may kapaguran, bigyan mo, Panginoon, ng sustento. Maging, O Diyos, sa mga tanong na wala pa rin kasagutan, tulungan mo kami na tumingin at magtiwala sa iyo sa gitna ng mga kawalan ng katugunan. Ama, ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay, maging ng pandemyang ito. Tulungan mo nawa, O Diyos, maging ang mga namumuno sa aming bansa. At Panginoon, sa aming pong pagsamba ngayon, ikaw lamang po ang maitaas. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na mabigyan ng kapurihan. Panginoon, patawad po. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po sa aming mga paglabag sa iyong mga kautusan. Mga hindi nabantayan na salita at kaisipan. And Lord, wala kaming ibang inaasahan na tinitignan, kundi ang aming Panginoong Hesus na matay sa krus para sa aming mga kasalanan. Salamat po. Sa Kanya ay meron kaming katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Luwalhati ka po nawa sa aming gawain ngayong umaga. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon.
Awitin po natin at Calvary. Years are spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing that it was for me that on Calvary, mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all for liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law has burned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all for liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything, now I gladly own him as my King, now my rapture soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all for liberty at Calvary. Oh, the land of true salvation's plan, oh, the grace that brought it down to man, oh, the mighty God that got its plan at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all for liberty at Calvary. Natili po tayo na tayo. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, tunghayan po natin dyan sa ating screen, Psalms 106, verse 1 hanggang verse 8. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Para po sa pagbasa, ito po ang salita ng Diyos. Verse 1, ready, read. Praise ye, O Lord, O give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Who can alter the mighty acts of the Lord? Who can show forth all his praise? Blessed are he that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Remember me, O Lord, with the favor that thou bearest upon thy people. O visit me with thy salvation, that I may see the good of the chosen, that I may rejoice in the goodness of thy nation, that I may glory with thy inheritance. We have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. Our father understood that they remember not the virtue of thy mercies, but rebuke him at the sea, even the Red Sea. Nevertheless, he saved them for his name's sake, that he might make his mighty power to be known. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin mga kapatid. Sabay-sabay tayong lumapit sa ating Panginoon. Aming Amang nasa langit,
Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat yun, Panginoon, ang nararapat, Panginoon. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Ano man ang nasa amin, Panginoon, ay ito, Panginoon, ay nagmumula po sa iyo, Panginoon. Maski ang aming buhay, Panginoon, ang aming hininga, ang aming lakas, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang pinagmulan. Napakabuti mo po, Panginoon. Binigyan mo kami ng lakas. Binigyan mo kami ng panibagong araw, Panginoon. Nagising kami kanina umaga, Panginoon, na walang anumang nararamdaman sa aming mga katawan, Panginoon. Ito, Panginoon, ay biyaya mo po, Panginoon. At higit sa lahat, dakilang Diyos. Aming nakamtan ang tiyak na kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siya po'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, at sa loob ng ikatlong araw ay muling nabuhay upang kami ay magkaroon po ng tiyak at tunay na kaligtasan. Ang lahat po na sumasampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. O Panginoon, napakatamis isipin, Panginoon, na kami mga tao ay tiyak naglubaliw, Panginoon, sa kasalanan, Panginoon. Ngunit naroon, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Inibig mo kami, Panginoon. At doon sa pag-ibig na iyon, Panginoon, nakamtan namin ang kaligtasan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mo paggabay at pag-iingat sa bawat isa na nandito, Panginoon. Nakasama namin, O Diyos, ngayong umaga, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, sa umagang ito, tulungan mo kami sa aming pananambahan na ito, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, may sintro namin ng aming mga puso't isipan, Panginoon, na ikaw ay aming purihin at sambahin. Ikaw ay aming maitaas, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. O Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng dagdag na kaalaman mo, Panginoon, at dagdag, Panginoon, na pananampalataya, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Hubugin mo po kami, Panginoon, sa iyong anak namin, Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na papamuhay, Panginoon, na bilang isang Kristiyano, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang sandaling ito, Panginoon. Ang bawat bahagi na aming gagawin ngayon, Panginoon, nawa, O Diyos, mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat na papurit, pasasalamat, Panginoon. O Panginoon, sa aming pagsamba ngayon, Panginoon, nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na pumilos sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na may tama namin, Panginoon, ang aming pong mga sarili, aming isipan at puso, na ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Tulungan mo kami. Ikaw, Panginoon, ay aming mapupurihan ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming sangop dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo pala tumawad sa Panginoon na awitin po natin, Since I Have Been Redeemed. I have a song I love to sing, since I have been redeemed of my Redeemer, Savior, King, since I have been redeemed, since I
since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a witness bright and clear, since I have been redeemed, dispelling every doubt and fear, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a home prepared for me, since I have been redeemed, where I shall dwell eternally, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Matil po tayo nakatayo. Sabay-sabay po natin basahin ang ating pong talata para sa ating pagbibigay. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama, Ikaw ang soberano at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa biyaya mo, Panginoon, sa amin, sa araw-araw na paggawa mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo para sa amin. Na magbuhat pa, Panginoon, ang walang hanggan, ay bumuo ka ng pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Kami hinirang mo, at kami, Panginoon, sa iyong biyaya ay tinawag mo at iniligtas mo, Panginoon. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Hesukristo, upang mamatay para sa aming mga kasalanan. O Diyos, hindi po kami karapat-dapat. Kami po'y mga makasalanan, pero dahil sa pag-ibig mo, ay inibig mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging mga makasalanan, O Diyos. Salamat po. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y magkakaloob ng aming mga handog sa iyo. Nawa, sa aming pagbibigay ay makita namin ikaw na sa lahat. Makita namin, O Diyos, ang binigay mo, ang ginawa mo para sa amin, Panginoon. Ito ang maging dahilan para sa aming pagbibigay, hindi ang anuman, Panginoon, sa buhay po namin. Makita namin, O Diyos, na sa aming pagbibigay, ang maging dahilan namin, Panginoon, kadahilanan namin ay ang lubusang pagpapasalamat namin sa lahat ng biyaya na ginagawa at binibigay mo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Maluwalhati ka, O Diyos, sa lahat ng aming kaloob, maging ang aming buhay o ang mga munting salapi na ibibigay namin sa iyo, Panginoon, ay magamit para sa iyong gawain, O Diyos, at sa kaluwalhatian mo. At nang ito ay aming pong samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
po yung gusto yung lahat. Tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Oh, how I love Jesus. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me what my Father had in store for every day. And though I tread a darksome path, its sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe. Who in His sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Magsipon po lahat. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli ho, ay isang malaking kagalakan sa inyo pong manggagawa ang makita ang maraming mga kapatiran sa panahon ho ngayon. Ano ho, isang bagay ho yun. So, let us be reminded na panatilihin pa rin natin ang ating mga healthy, safe protocols. Pagkagaya ho, nung sinabi ko nung nakaraang linggo, pagkatapos ho ng ating 11 taong anibersaryo, ay akin hong pinagpasyahan para ho sa kabutihan ng kalusugan ng ating lokal na iglesia. Sa gitna ng pandemyang ito ay tayo ho ay magbigay pansin sa ilang mga partikular na mga katotohanan sa Biblia. Ito ho ay hihiwalay muna tayo doon sa ating usually ho ay ang ating pag-aaral ay sequential book study ng Biblia, pero atin ho muna itong ipuput on hold sapagkat kailangan ho nating mapaalahanan ng ilang mga bagay. Last Sunday, pinag-aralan ho natin ang kahalagahan ng ating pagtitipon na dinisenyo ng Diyos, kalooban ng Diyos. Hindi ito isang bagay na nakasanayan lamang, hindi ito isang bagay na inimbento lamang, kung hindi ito ay sadyang dinisenyo ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano na tayo ay merong pagkakataong magsama-sama upang mag-aral, upang sumamba, upang mag-fellowship at manalangin kasama ang isa't isa.
Sabi nga ho natin, ang ating kaligtasan ay personal, pero ang ating pamumuhay bilang mga ligtas ay communal. That is, we need the community of the church. And take note of that word, we need. We need. Kailangan ng Kristiyano. Hindi lamang it's Jesus and me pagdating sa buhay pananampalataya. Pero even before that, kung nyo naaalala, the Sunday before our anniversary, ay binigyan natin ng pansin ang kahalagahan naman ng pagsamba. Actually, tinignan natin ang salita ng Diyos na hindi lahat ng pagsamba ay katanggap-tanggap sa Panginoon. May mga bagay na pagsamba na kamuhi-muhi sa harapan ng Diyos. So, kailangan nating bantayan ang ating hong pagtitipon at pagsamba sa ating Panginoon. Sa gitna ho ng kasalukuyang pandemya, ay kailangan mapaalahanan ho tayo ng mga katotohanan na ito. Well, Lord willing, ngayon pong araw na ito, and tingin ko ho hanggang sa susunod na Sunday, tignan natin kung nandito pa rin kayo next Sunday, ay meron hong isang mahalagang paksa tayong pag-aaralan. Do itong paksa na ito ay mahalaga, sad to say, ang paksa na ito ay hindi popular. Ang paksa na ito ay hindi madalas pinag-uusapan sa loob ng church. Well, depende. Meron namang mga church na ito ang paksa linggo-linggo. Pero tingin ko ho, nung nag-backtrack ho ako sa ating mga pangangaral, I think it's almost exactly a year and a half ago, almost 1.5 years na, nung huli tayo nagkaroon ng pag-aaral sa bagay na ito. It just shows na hindi ito ang sentro ng ating gawain. Hindi umiikot dito ang buhay ng ating iglesia. Brother Paul, ano ba yung paksa na yan? Nakaka-intrigue naman. And I hope, pag sinabi ko ho, ay interesado ka pa rin. Ano ho ito? Ang paksa ng pagkakaloob. Yes, may kinalaman sa pera. Pambihira. Mukhang sa dami-dami ng linggong a-attend ako, bakit pa ngayong linggong ito? Well, mga kapatid, it's just good for us to be reminded na pag pinagsama-sama ho natin ang maraming pagkakataon na nagsalita ang ating Panginoong Hesus sa issue ng pera o kayamanan sa mundong ito, mas marami pa siyang sinabi tungkol dito kaysa sa tungkol sa langit at impyerno pagsamahin mo. Bakit? Dahil alam ng Diyos na ang puso ng mga tao ay madalas na pinangungunahan ng pera, ng kayamanan, o anumang mga bagay na tinuturing nating kayamanan. Kaya nga, kung naalala natin ang sabi ni Jesus, for where your treasure is, there will your heart be also. At pwede natin yung baliktarin, for where your heart is, that is your treasure. Kung nasa ang iyong puso, yun ang iyong kayamanan. At malaki ang epekto ng kayamanan. Particularly sa panahon natin ngayon, pera ang madalas na pinag-uusapan. At para ho sa ating pag-aaral, nais ko hong tingnan natin ang isang, medyo pamilyar na. Pero I hope ito ay maging tulong pa rin sa atin para sa ating tamang pagkaunawa ng kalooban ng Diyos sa bagay na ito. Buksan ho natin sa 2 Corinthians ang ating mga Biblia. 2 Corinthians chapter 8. Binabasa natin lagi sa ating pagkakaloob ang chapter 9, pero simulan natin ang ating pag-aaral ngayong umaga sa chapter 8. 2 Corinthians chapter 8, at tatalakayin ho natin, Lord willing, verses 1 to 7. Magsitayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 7. Babasahin ko ho, kung kayo ho ay may Biblia, pakisundan of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first
gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. In so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in all your love to us, see that ye abound in this grace also. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o muli, kailangan namin ng iyong tulong, ng iyong biyaya, ng iyong pagtuturo, oo, ng iyong pagtatama. Tulungan mo kami, sadyang ang paksa patungkol sa salapi ay sensitibo sa marami. Panginoon, halos wala sa aming nakakatakas sa kinang ito. O tulungan mo kami. Ramdam namin sapagkat kailangan namin ito. Marami marahil dito ay kinakapos sa bagay na ito. Tulungan mo kami na tingnan ng iyong salita at matuto sang-ayon sa iyong katotohanan. At muli, O Diyos, tulungan mo po kami na patuloy na tumingin sa iyo na aming Panginoon, na aming tagapag-provide ng aming mga pangangailangan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marito pong magsiupo ang bawat isa. Marito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. God's grace at work in the lives of His children will produce sacrificially generous believers. God's grace at work in the lives of His children will produce sacrificially generous believers. Ito ho yun sa Tagalog. Ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak ay lilikha ng mapagsakripisyo sa pagbibigay ng mga mananampalataya. Simple po, kapag ang biyaya ng Diyos ay kumikilos ng tunay sa buhay ng Kristiyano, ito ay gagawa upang ang mananampalataya ni Kristo ay maging mapagbigay, oo, nagsasakripisyo pa sa pagbibigay. Well, ang Diyos ay ginawa ang katawan ng tao sa kaparaan ng kamangha-mangha. Ang Diyos ay naglagay sa katawan ng tao na tinatawag na hypothalamus. I believe ito ay nasa utak ng tao at ito ay nagbibigay ng signal sa katawan ng tao, particularly sa tinatawag na pagpanahon ng emergency. Ito ay nagbibigay ng signal sa adrenal glands. Ayan, nabubulol si Brother Paul. Ito ay nagpo-produce ng adrenaline. Na kapag panahon ng emergency, kapag panahon na excited, kapag panahon ng biglaang sitwasyon, ay nagpo-produce ang katawan mo ng adrenaline na ito ay tumutulong para ang iyong katawan ay mas maging listo, ma-increase ang iyong respiration, ang iyong paghinga, ang iyong mata ay mas lilinaw, ang iyong digestion ay mas babagal, and perhaps most important, ang iyong muscle ay masusuplayan ng mas matinding contraction or magbibigay ng boost ng lakas. Hindi ko makalimutan yung kwento ng isang lolo nung panahon ng Ondoy, hindi niya malaman pero nagawa niyang buhatin yung ref nila na may laman. Hindi niya na naibaba. But that's because of the adrenaline. Kumikilos at nabibigyan ng lakas ang katawan ng tao. Pero pagdating sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi tayo nakarely sa isang gland sa katawan. Hindi tayo nakarely sa adrenaline, sa pamumuhay ng buhay pananampalataya. Tayo ay nakadepende sa biyaya. Tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 15:10, "But by the grace of God, I am that I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." Biyaya lamang ng Diyos. Paano nagawa lahat yun ni Apostol Pablo? Paano niya napuntahan lahat ng mga taong yun, napangaralan ng Ebanghelyo, at nakapagtatag ng maraming mga iglesia? Hindi ito dahil sa galing ng teknik niya, hindi ito dahil sa lakas ng loob niya, hindi ito dahil
dahil sa tapang na meron siya, hindi dahil sa tindi lang ng dibdib niya, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. And guess what? Sa ating mga Kristiyano, anuman ang ating kalagayan, paano man tayo naglilingkod sa Diyos o maaaring pagsasakripisyo para sa Panginoon, it is all but by the grace of God. Biyaya lamang ng Panginoon. Now, bakit ho natin ito sinabi? Sapagkat sabi ko nga ho, itong paksa na ating bibigyang pansin ay sensitibo, mahirap. And guess what? May mga pagkakataon na sa ibang mga churches, kapag tinalakay ang patungkol sa pera, nababawasan ng mga umaattend. Pwedeng pag-usap. Ang businessman pwede magsalita tungkol sa pera. Ang abogado pwede magsalita tungkol sa pera. Ang doktor ay pwede magsalita patungkol sa pera. Pero pag ang pastor na nagsalita patungkol sa pera, parang may ibang kulay sa marami. Sapagkat yes, sad to say, meron talagang mga pastor na inaabuso ang salita ng Diyos. Meron talagang mga nagpapanggap ng mga ngaral ng Panginoon na ginagamit ang salita ng Diyos para pagkakitaan ng mga tao. Siguro minsan nakapanood na kayo. Gusto niyong gumaling? Ipahid niyo lang ang langis na ito. Gusto niyong langis na ito? Magpadala lang kayo ng 500. Bumili na lang kayo ng baby oil, mas mura pa. Pinagkakakitaan ang mga tao. Yes, mayroong gumagawa ng ganon. Pero sabi ko nga ho sa inyo, hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating pera ng Panginoon, kaya mas maraming bagay tungkol sa treasure at sa money sa salita ng Diyos, mas concern ng Diyos sa kalagayan ng ating mga puso. Lord willing, 3 bagay ho ang ating pag-aaralan sa mga patalata na atin hong binasa ngayong umaga. Una, the grace of God that overcomes circumstances. The grace of God that overcomes circumstances. Pangalawa, the grace of God. Word wit, hindi yan wheat bread. Old English wit, ibig sabihin to know. We want you to know. We want you to be aware. Kumbaga, FYI, for your information. Gusto niya na malaman ng mga taga-Korinto ang kalagayan ng mga iglesia sa Macedonia. We do you to wit, we want you to know of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So, iyaya pa rin ng Diyos na patuloy na gumagawa sa atin at nagpapabanal sa atin. At narito, sinasaysay ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto kung paanong ang Diyos ay kumikilos at gumagawa. Ang biyaya ng Diyos ay gumagawa sa mga iglesia sa Macedonia. Now siguro ho, para mas makita niyo ho yung larawan ng sulat na ito na ating pinag-aaralan, at ang church na nasa Korinto ay isang mayamang iglesia. Isipin niyo ho na isang church na nasa Makati. Corinth was a business hub. Corinth was a commercial hub. Ito ay lugar na maraming pumupunta, maraming nandito ang mga matatalino, nandito ang mga komersyo, nandito ang mga hushu, nandoon ang mga sikat, at doon sa Korinto. Madaming mga filosofiya, madaming mga orador. Kaya nga sa 1 Corinthians, maalala niyo ho, yun ang kinakahumalingan ng mga Kristiyano sa Korinto, yung mga mahuhusay na orador. Hindi lamang yun, ang Church of Corinth, hindi lamang sila mayamang iglesia, sila ay talentado. Or better word is they're a gifted church. Sa 1 Corinthians, buksan lang natin sandali. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1 and verse number 4. 1 Corinthians chapter 1 verse 4. Anong sabi? I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by Him. Wow! Can you imagine to be a pastor of a church that in everything enriched by God? In everything that ye are enriched by Him, in all utterance, in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Wow!
Anahan doon yung utterance, anahan doon yung knowledge. And then verse 7, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Pagdating sa gift, kumbaga sabi ko nga minsan, kung merong America's Got Talent, kung merong Christian's Got Talent, ang mananalo lagi, mga taga-Korinto. Nandoon ang biyaya ng Diyos sa kanila, hindi sila pumapangalawa kung kanino man. So muli, ito yung kalagayan ng mga taga-Corinth. Mayaman sila sa komersyo, mayaman sila sa mga biyaya ng Panginoon, mayaman sila maging sa mga spiritual na pagpapala, pero kagaya ng lagi nating sinasabi, gaano mang kaganda, gaano mang kayaman, gaano mang seemingly ka-perfect ang isang iglesia, alam natin na hindi ito perpekto. Oo, walang church na walang problema. Again, ang church at Corinth, the whole two letters, 1 Corinthians and 2 Corinthians, deals with church problems sa Corinth. Merong mga problema. Ngayon, having that in the back of our minds, hinahamon ni Apostol Pablo ang iglesia sa Corinto, particularly sa pinansyal na bagay, kung paano sila dapat magtapat sa Panginoon sa kanilang pagkakaloob. At ang ginamit niya na halimbawa sa kanila ay walang iba kung hindi ang mga iglesia sa Macedonia. Again, going back sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Take note, churches. Madami. Dahil ang Macedonia ay para bang isa siyang region. Walang iniwan yan sa atin. Meron tayong Region 1, Region 2, Region 3. At sa region na yun, may mga probinsya, nahandoon ng maraming mga bayan, at nahandoon ng maraming mga churches. So Macedonia was a region of the Roman Empire. Back then, sapagkat nauso ang pakikipaggera, uso ang pakikipaglaban, sakupan sila ng sakupan, ang region na ito ng Macedonia ay isa sa mga region na madalas nasusumpungan na merong gera, na merong labanan. And again, kung madalas ang gera, kung madalas ang labanan, anong mangyayari sa populasyon? Yayaman o hihirap? Hihirap. Babagsak ang ekonomiya. Wasak ang mga kabuhayan. So ang region na ito ng Macedonia ay kilala sa pagiging mahirap na rehiyon, mahirap na lugar. Hindi sila mayaman. Maaaring ang kanilang mga kabuhayan ay nasira dahil sa madaming mga pakikipaglaban. At within the region of Macedonia, mayroong mga churches na pamilyar sa atin. Nandito masusumpungan ang church at Philippi. Dito masusumpungan ang church at Thessalonica. Maging ang church at Berea ay nandoon din dito rin sa lugar o region ng Macedonia. As we have said before, si Apostol Pablo ay ginagawa niyang maliwanag sa mga mananampalataya sa Corinto na one of the major circumstances in the region where the churches were their poverty. Nahandun yung kanilang kahirapan. Verse 2, ang sabi ni Pablo ay ito, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Paano nilarawan ni Pablo ang mga taga-Macedonia? Ano ang kanilang kalagayan? In kontra sa mga taga-Corinto na mayaman, komersyo, na doon ang mga pagpapala sa kanila, ano ang kalagayan ng mga nasa Macedonia? Ang sabi ni Apostol Pablo, they are in a great trial of affliction. That word great, polos, meaning many, plenty, madami. The word affliction, ibig sabihin is ordeal, testing, mga labanan, pressure, burden, persecution. Sa madaling salita, madaming persecution ang dinadanas ng mga Kristiyano doon sa Macedonia. Ang mga churches sa Macedonia, hindi madali ang kalagayan nila. And we have some evidence mula sa mga sulat ni Pablo.
sa Philippi, ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 28, and in nothing terrified by your adversaries. So there were adversaries na lumalaban sa mga iglesia doon sa Philippi. Sa 1 Thessalonians 1 verse 6, ang sabi ni Pablo, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. So tinanggap nila ang salita ng Diyos at nagpapatuloy sila sa pananampalataya in the context of much affliction. May matinding pag-iirap silang pinagdadaanan. Wala tayong masyadong impormasyon sa church at Berea, pero sa Acts 17 verse 13 ang sabi, but when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also and stirred up the people. Anong nangyari? Si Pablo ay nasa Thessalonica, nangangaral si Pablo, anong ginawa ng mga Hudyo? Hinimok nila ang mga tao para labanan sila Pablo. Tumakas sila Pablo, pumunta sa Berea. Ano ulit ginawa ng mga Hudyo? Pumunta sila sa Berea. Hinimok ulit ang mga tao para labanan ulit sila Pablo. So guess what? Hindi friendly territory. So imagine nyo, lugar na kung saan madalas ang gera, mahirap ang buhay, at kung ikaw ay mananampalataya, hindi lang yun ang iyong problema. Nandun pa ang pag-uusig dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Ito ang kalagayan ng mga iglesia sa Macedonia. Now, hindi lang ho yun. Ang sabi ni Pablo, they were not just under persecution, they were in deep poverty. The word poverty, pamilyar ho sa atin. Ang ibig sabihin, they're almost beggar-like. Halos para na silang namamalimos, para na silang pulubi. Mahirap ang kanilang kalagayan. Pero hindi na nagtatapos. Meron pang adjective na ginamit si Apostle Pablo. They were in deep poverty. That word deep, bathos sa Greek, means really deep. Sobrang lalim. Profoundly deep. Unimaginably deep. Translation, hindi mo may imagine kung gaano sila kahirap. Mahirap ang kalagayan ng mga Kristiyanong ito. Mahirap na ang kalagayan nila economically at dagdag pahirap pa ang kalagayan nila dahil sila ay mananampalataya ni Kristo. Pero sa gitna ng kalagayan na sila ay apektado ang kanilang economy at nahandun din ang pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, ano ang resulta? Ano ang meron sa mga iglesia sa Macedonia? Bakit sila ginagamit na halimbawa ni Pablo para sa mga taga-Korinto? Anong sabi? The abundance of their joy. Sa gitna ng persecution na kanilang pinagdadaanan, ang mga iglesia sa Macedonia, they have an abundance of joy. If you remember, ang Philippians na sinulat ni Pablo sa mga taga-Philippi is known to be a letter of joy. Ang sabi niya sa kanila, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang Thessalonica na nahandun din sa kanilang kagalakan. Paano nangyari ito? Siguro kung tayo ang nasa ganung kalagayan, ang hirap-hirap na nga, inuusig ka pa sa pananampalataya, hindi abundance of joy, baka abundance of depression ng ating masumpungan sa atin. Baka abundance of questions. Baka abundance of doubt. Baka ang mangyari sa atin is abundance of unfaithfulness, hindi abundance of joy. Pero narito ang mga Kristiyanong ito sa handoon ng kanilang kagalakan. Saan galing? Paano nangyari? Again, anong sabi ni Pablo? Gusto kong malaman niyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia.
Hindi dahil ang mga Kristiyanong ito ay walang pakialam sa kanilang buhay at sila'y manhid na sa kanilang karanasan o nangyayari sa kanilang paligid, kaya sa gitna ng problema sila'y may kagalakan pa rin. No. Nararamdaman nila, hindi sila manhid, kita nila ang kahirapan, ramdam nila ang pag-uusig, pero sa gitna ng iyon, dahil totoo ang biyaya ng Panginoon, meron pa rin kagalakan. Narito ang isang katotohanan na pwede nating ubusin ng maraming linggo ng pag-aaral. Ang tunay na kagalakan ng Kristiyano ay hindi nakabase sa masasayang sandali, hindi nakabase sa dami ng pera, hindi nakabase sa lusog ng katawan. Ang tunay na kagalakan ng Kristiyano ay nakabase sa Panginoon, anuman ang kalagayan. Love, joy. And if you're a Christian, you're indwelt by the Holy Spirit. At ang Diyos ay kikilos sa iyo sa biyaya niya. At ito ay magbubunga, magbibigay ng kagalakan sa gitna ng mga anumang kalagayan. Hindi lamang ho yun. Hindi lamang sa gitna ng pag-uusig at kahirapan, meron silang kagalakan. Isa sa mga hamon ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto ay ito, sa gitna ng pag-uusig at kahirapan ng mga taga-Macedonia, meron pang isang matindi na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ang sabi, it abounded unto the riches of their liberality. Ito ay lalo pang sumagana. It abounded. Saan? To the riches, sa kayamanan of their liberality, sa kanilang pagkakaloob. Now, ayoko hong ma-misunderstand nyo mga kapatid. Ang Biblia ay nagtuturo ng wisdom. Ang Biblia ay nagtuturo ng pag-iipon. Ang sabi ng Biblia, tignan mo ang langgam. Ang ginagawa ng langgam, mag-iipon. Hindi para sa iPhone. Yung iba, iPhone. Hindi ipon. Nag-iipon. Para dumating ang tagulan, meron silang nakahanda. Again, that is very, very biblical. Pero so, this is not against that godly wisdom. Pero narito, gusto nating makita ang kilos ng biyaya ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ginawa silang halimbawa na maaari at dapat sundan, hindi lamang ng mga taga-Korinto, oo, maging ng JCBC. Maging tayo bilang mga Kristiyano. Ang kanilang kagalakan ay hindi makasarili, hindi sila nakasentro sa kanilang sarili, hindi ito kagalakan na sila ay merong ng lahat ng mga bagay, kundi ito'y kagalakan na nanggagaling sa pagtitiwala sa Panginoon. At dahil kanilang natutunan at sila'y nagtiwala sa sinabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Na naunawaan nila ng tunay at sinampalatayanan nila ng tunay na ang Diyos ay naririyan. Their circumstances did not hinder them to give, and not just give, but to give liberally. Ang kanilang sitwasyon ay hindi humadlang para sila'y magbigay. Hindi lang sila basta nagbigay, kundi nagbigay sila ng may kasaganaan. Ngayon mga kapatid, hindi ko sinasabi na i-withdraw nyo lahat ng inyong pera sa inyong bangko at ilagay dito. No. Pero ang aking sinasabi sa biyaya ng Panginoon, at kung biyaya ng Diyos ay kumikilos sa kanyang mga mananampalataya, ito ay itutulak tayo higit pa sa ating kalagayan. Oo, higit pa sa ating kakayahan. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan. It will move us past our circumstances and fears. Itutulak tayo at gagawa ang banal na Espiritu. Bibigyan tayo ng kagalakan. Ang biyaya ng Diyos ay kikilos at magtutulak sa atin sa kabila ng ating kalagayan o maging ng mga bagay na maaaring ating kinakatakutan. At tumingin tayo sa Diyos na naririyan at tayo ay patuloy na gumawa sang-ayon sa Kanyang kalooban. And when I say mga kapatid pagkakaloob, hindi lamang pagkakaloob sa offering sa church.
Hindi lamang yun, hindi lamang tayo doon tinatawag ng Panginoon. Anong sabi ng Biblia? As you therefore have opportunity, let us do good unto all men. Pagtulong sa iba, pagmiministeryo sa iba, pero especially unto those who are of the household of faith. Nandoon ang pagkakaloob. So let us look at these believers. Mga kapatid, ito ay mga tunay na Kristiyano. Ito ay mga tunay na taong nabuhay ng mas maaga kaysa sa atin. Ito ay mga tunay na kapatid natin sa Panginoon na nasa gitna ng pag-uusig at nasa malalim na kahirapan, pero ang biyaya ng Diyos ay nagtulak sa kanila upang magkaroon ng malabis na kagalakan at maging sagana sa kanilang pagkakaloob sa kabila ng kanilang kalagayan. Paano sila nagkaloob? Hindi naman sila nagkaloob ng may kagalakan. Hindi naman sila nagkaloob ng may kasaganaan. Nagkaloob din sila ng may pagsasakripisyo. Sabi sa verse number 3, it was a sacrificial giving. Anong sabi? For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Again, for, that is reason. What is the basis of Paul's statement? Sa verse 2, paano nangyari na sabi ito ni Pablo na sila'y sumagana sa kanilang pagkakaloob? Sapagkat ang sabi ni Pablo, to their power, that is according to their ability. Ang sabi niya, for to their power. Sang-ayon sa kanilang kakayahan, sang-ayon sa kanilang abilidad. Mga kapatid, medyo mag-segue lang tayo ng kaunti. That's a good principle pagdating sa pagkakaloob. Sang-ayon sa ating kakayahan. Ito ang isang magandang bigyang pansin. Anong kakayahan natin pagdating sa pagkakaloob? Hindi sang-ayon sa ating pinag-iipunan, kundi sang-ayon sa ating kakayahan. At saan nanggagaling ang ating kakayahan? Walang iba kung hindi sa Panginoon din naman. Tingnan natin sandali sa 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Tingin ko dito mas magiging malinaw sa atin. Anong sabi? Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. And here's the principle, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. As God hath prospered you. Kung paano ka pinagyaman ng Diyos. So if we will go back sa nakaraang buwan ng May, paano ka pinagyaman ng Diyos? Paano ka pinagpala ng Panginoon? At mula doon ka kukuha ang ipagtutulong o ipagkakaloob sa gawain ng Diyos. So hindi tayo humihingi at hindi nagdedemand ng Diyos na isang bagay na wala sa atin. Hindi natin pinopromote na ipangutang mo yung ipagkakaloob mo sa church. No. Kung hindi sang-ayon sa pinagpala ng Panginoon at mula doon sa pumasok, mula doon sa ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, doon mo ibabase ang iyong pagkakaloob. Para ho sa akin, ito ho ay isang napakagandang prinsipyo na we will always take inventory of how God is blessing us. We will be aware. Naalala ko ho, merong pastor na nagsabi, nagkwento siya, meron daw isang lalaki na umaattend doon sa church nila. At lumapit yung lalaki doon sa pastor. Ang sabi ng lalaki, Pastor, para hindi na ako linggo-linggo mag-offering, susulat na lang ako ng cheque para sa isang buong taon. Tapos na. Parang magandang ideya yun, So, check na lang, para sa buong taon, tapos na. Papasok ng bigla. Pero ang sabi ng pastor, kapatid, huwag mong gawin yan. Pastor, bakit po? Bakit po huwag kong gawin? Kasi merong mawawala sa'yo. Ano po yun? Ito ang mawawala sa'yo. Hindi mo na bibigyang pansin kung paano ka pinagpapala ng Diyos. At saan mo kukunin ang iyong pagkakaloob? Mula sa pinagpala sa iyo ng Panginoon. At
ang punto ng pastor, ibig sabihin weekly, every time na ihahanda mo yung iyong ipagkakalob sa Panginoon, that means ikukonsidera mo kung paano ka pinagpala ng Diyos at aalalahanin mo lahat ng pagpapala ng Panginoon na yon at pupurihin mo siya at luluwalhatiin mo siya at magpapasalamat ka sa Kanya at mula doon sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos sa buong linggo o buong buwan na yon, doon ka kukuha ng ipagkakalob sa Panginoon. You will be more spiritually aware about your finances. That's very great wisdom. At yun ay sang-ayon sa salita ng Panginoon. As God has prospered him. Now, ilang implications? That means na kung ngayong linggo ay mas mataas ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos kaysa nakaraan, anong inaasahan? Anong inaasahan? Mas mababa o mas mataas? Mas mataas. Pero yung totoo, yung kabaliktaran din ay totoo din. Paano kung sa providensya ng Diyos, halimbawa, isa kang negosyante at talagang sa biyaya ng Panginoon, pumapasok ang 50 o 80 mil buwan-buwan at mula doon, ikaw ay nagkakaloon sa Diyos, tumama ang pandemya. Lumagpak sa 15,000 buwan-buwan. Wala na yung mga tauhan, ikaw na lang ang gumagawa. Anong aasahan? Yung ba rin bang pagkakaloob niya ay base sa 80,000 o sa nababase? Sa 15,000. So you will be aware. And we will be hopefully found as good stewards ng biyaya ng Diyos. Brother Paul, paano kung walang pumasok? As in, zero. Tingin mo, may aasahan ng Diyos na may ibibigay ka? Wala rin. Talagyan, ipagkakaloob ang sang-ayon sa ating kapangyarihan. San galing yung ating kakayahan? Galing din sa ibinigay ng Diyos. So sa punto ito, nais kong hamunin ng bawat isa sa atin. Tanong, sino sa atin ang walang pinagkakatiwala ang Diyos? Maaaring sabihin ng estudyante, Brother Paul, wala pa akong trabaho, wala akong negosyo, pero tumatanggap ka ng baon. Hindi ngayon. Dahil nasa bahay lang kami ngayon. Well again, ang punto ay ito, kung ikaw sa biyaya ng Diyos ay paano mang paraan, maaaring may sideline ka o maaaring ikaw ay pinagtatrabaho sa tahanan at ikaw ay pinagkakatiwalaan. Ano man itong dumadaan sa iyo, as God has prospered you, maging mabuti tayong katiwala sa bagay na ito. Kaalala ko ho, nakasaksi ako ng nasaktan ako bilang isang manggagawa. Nung kami ay nasa Amerika pa, siyempre, may mga estudyante, may mga Bible school students. At yung mga estudyante na ito ay may kanya-kanyang sasakyan. Uso sa Amerika kasi may kanya-kanyang sasakyan. At minsan, naalala ko, isa sa mga naging ministry ko doon, ako isang parking attendant. Dahil sa laki ng church, kailangan nang magdadirect ng doon po, may meron pa doon. At makikita ko itong mga estudyante ng Bible school, nagmamadali. Bakit? Malilate na sila. Bakit? Galing sila ng Starbucks. Dala-dala pa nila yung mga Starbucks nila. Takbo. $3, $4, $5 ang isa. Pero I can remember distinctly, ang ilang mga estudyante, hindi ko sinasadya, naupo ako, nandun ako sa likod na nila, kita ko sila. Dumaan ang offering. May pang Starbucks. Pero walang pang offering. Sabi ko, may problema. Hindi ko sinasabihang hindi sila ligtas. Pero nais ko lang makita ho natin na baka mamaya napakababa ng ating pananaw sa gawain. Na oo, mas mapaglalaanan ko ang mga bagay na luho, pero hindi ko bibigyang pansin ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, baka nagkukulang tayo.
ating tingnan paano tayo pinagpapala ng Diyos. At mula doon, tayo ay may obligasyon na tumulong, maging sa gawain ng Panginoon. Let me encourage you. Sa biyaya ho ng Panginoon ginagawa namin ni Sister Jonah. Natutunan namin to sa ibang Kristiyano. Nagsaset kami ng budget. Meron kaming lagayan. At isa to sa mga lagayan namin, may nakalagay, benevolence. Ano ito? Pantulong. Naglalaan. Nagtatabi. Mula doon sa biyaya ng Diyos, consciously, ipagkaibubukod ang mga bagay na ito. So that's a great example of the believers, from the believers at Macedonia. For to their power. Hindi lang ho yun, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. At doon natin kinuha yung punto that it was a sacrificial giving. Higit pa sa kanilang kapangyarihan, higit pa sa mga bagay na maaaring inaasahan sa kanila, maaaring may nagbenta ng ari-arian, maaaring may lumaktaw ng kanilang pagkain, magkaroon lang ng pagkakataon, magkaroon lang ng bahagi para ito ay pagkaloob sa Panginoon, ipagkaloob sa pangtulong sa mga kapatiran. It was beyond their power. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Hindi ito dahil mabuti lang sila. Hindi ito dahil may busilak lang silang kalooban. Again, saan nagsimula si Pablo? Gusto kong malaman nyo ang biyaya ng Diyos. Paano ito nagawa ng mga taga-Macedonia? Because of the grace of God. Hindi dahil minanipula sila ng kanilang pastor, hindi dahil tinakot sila. Ay, meron mga pastor, yun ang gawain. Pag hindi kayo nagbigay, susumpain kayo ng... Pag hindi kayo nagkaloob, baka alisin ng Diyos ang inyong kabuhay. Meron ba mga ganon? Yes. Kulang na lang, pilipitin ng kamay ng mga mananampalataya. No, ang mga mananampalatayang ito, hindi sila minanipula ng mga manggagawa, sila'y kinilos ng biyaya. So a challenge, isa sa mga challenge natin ngayong umaga, let us be sensitive sa mga kilos ng Panginoon. Hindi lahat makikita ni Brother Paul. Hindi lahat kayang gawin ni Brother Paul. At lalong hindi lahat kayang sustentuhan ni Brother Paul. Alala ko ho, hindi ko makalimutan ang isang pagkakataon na isang kapatid natin sa Panginoon. Brother Edgar Kiambaho, siya ay nasa piling na ng Diyos ngayon. Nung time na yon, siya ay gumagastos, kung hindi nakakamali, siya ay nangangailangan ng 30,000 to 40,000 a month para sa kanyang treatment ng kanyang cancer. Libo-libo buwan-buwan. At dumating ang panahon na magka-camp yung ating mga young people. At nagre-fundraising yung ating mga young people. At pagkatapos ng isang gawain, pinaalala na, mga kapatid, meron binibenta dyan yung ating mga young people para sa ating, para sila makarating sa camp. Hindi ko makalimutan, dun sa gawin na yon, sa may blackboard, lumapit sa akin si Brother Edgar. At meron siyang inabot sa akin. Ako, Brother Edgar, kailangan mo to. Ay, hindi, brother. Para yan sa ating mga young people. Hindi siya mayaman. Madaki ang kanyang pangangailangan. Merong cancer na kumakalat sa kanyang katawan. Again, ang biyaya ng Diyos na kumikilos. O mga kapatid, dawa, tulungan tayo ng Panginoon. Hindi lamang ang mga taga-Korinto makakita sa kilos ng biyaya ng Diyos, kundi makita rin natin sa panahon natin ngayon ang mga kilos ng biyaya ng Panginoon sa mga Kristiyanong ito, maging sa mga Kristiyanong sa paligid natin, kung paano sila ay kinikilos ng Panginoon upang gawin ang kalooban ng Diyos. They were willing of themselves. Ang sabi, kailangan kong bilisan. Ang sabi ni Pablo sa verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift. Sila pa ang nakikiusap. Hindi sila minanipula, hindi sila pinilit, kundi sila pa ang nakikiusap. Higit sa malamang, alam nila na baka tanggihan to ni Pablo, baka sabihin ni Pablo, pambila, kayo nga ang nangangailangan, kayo nasa mahirap na kalagayan, pero sabi na, no, tanggapin nyo, gusto namin maging kabahagi sa bagay na ito.
take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Gusto nilang makipag-minister, to take upon us the fellowship, and the word fellowship, to have something in common, partnership. They saw themselves as to have a part among the believers. Ito ay isang malaking bagay na maaaring tumulong sa kanila. Hindi na sinisip na, hindi, basta kami may problema, kami ay mahirap, basta kami na lang sa amin. Kung hindi, nakita nila ang kanilang sarili na kabahagi. Kasama sa iisang katawan. Therefore, kung may sakit ang iyong kaliwang kamay, kikilos ang kanang kamay. At nawa tayo bilang isang iglesia ay makita natin na we have a fellowship with other saints. Oo, lalo na sa ating lokal na iglesia. So ang ating hamon na ito, may God's grace so work in us to overcome not just our circumstances, but our own selfishness, to be able to give generously. Nawa ang biyaya ng Diyos ay kumawa sa atin at humamon sa atin, hindi lamang para gapiin ang ating kalagayan, kundi gapiin ang ating pagiging makasarili. Upang tayo ay magbigay ng may kasaganaan. Now mga kapatid, huwag niyo sanang isipin, gusto ni Brother Paul palakihin ng offering para dumami. I receive a fixed ang aking support. Dumami man, maging 100,000 man ang offering sa church, hindi siya retroactive sa aking support. No. Hindi yun ang ating layunin. Now, number 2, kailangan kong bilisan, the grace of God causes us to offer ourselves. Isang verse lamang yan, verse 5. And this they did, not as we hoped or expected, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Hindi ko na pakakahabaan itong verse na ito. Ito daw ay ginawa nila, hindi gaya ng kanilang inaasahan. Ito ay ginawa nila hindi dahil manipula sila nila Pablo. Hindi nila ginawa ito dahil sila ay dinaan sa guilt trip ng mga apostol. No, ginawa nila ito, paano? But first gave their own selves. Paano nila nagawang magbigay ng may pagsasakripisyo? Dahil meron muna silang unang ibinigay, at ang unang nilang binigay ang kanilang mga sarili. At kaya nila binigay, walang iba kung hindi sa Panginoon. Naunawaan nila ang ibig sabihin talaga ng pagiging tunay na Kristiyano. Na kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay tinubos ng Panginoon, at ikaw ay pagmamayari ng Panginoon. At lahat ng meron tayo ay sa Panginoon. Naunawaan nila, ibinigay nila muna ang kanilang mga sarili sa Diyos. Hindi ito mangyayari accidentally. Ito ay mangyayari lamang intentionally and willingly. Anong kailangan mo nang mangyari? Ating ibigay ang ating mga sarili sa Panginoon. Well, lastly, marami pa sana tayong pwedeng sabihin, pero huli, number 3, the grace of God that flows to others. Ang biyaya ng Diyos na ito ay dumadaloy sa iba. Verse number 6, ang sabi, in so much that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. So naroon si Titus sa Corinth. At si Titus ay nagsisimula ng hamunin ang mga taga-Korinto. Nagsisimula na siyang turuan ng mga taga-Korinto na maging mabuting katiwala ng mga bagay na pinagkakatiwala sa kanila ng Panginoon, particularly yung kanilang mga pinansyal. At dahil nakita ni Apostol Pablo ang gawain at ginawa ng Diyos sa mga taga-Macedonia, ang sabi niya, Titus, patuloy mong paalalahanan ng mga taga-Korinto. Ipagpatuloy mo ang bagay na ito. At hindi lang yun. Verse 7, therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love. Nakita natin kanina, ang church sa Korinto ay hindi mahirap. Sila ay mayaman. Nakita natin kanina, ang church sa Korinto, very gifted.
Sabi nga ni Pablo, they abound in faith, in utterance, in knowledge, in diligence, in your love. They abound in these things. Pero sa bandang dulo, ang sabi ni Pablo, see that ye abound in this grace also. Tingnan nyo, siguraduhin nyo, sikapin nyo, na kayo din o mga taga-Korinto ay sumagana sa biyayang ito. Take note, dito tayo magtatapos. Maraming mga Kristiyano ang tingin sa pagkakaloob ay kawalan. Tama? Siyempre, pag nagkaloob ka, halimbawa, nagkaroon ka ng 20, nawalan ka ng 20. Anong sabi ho ni Pablo? Siguraduhin nyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Ano yung biyayang ito? Yung biyayang sumagana sa mga taga-Macedonia. Ano yung biyaya na yun na sumagana sa mga taga-Macedonia? Yung biyaya ng Diyos nagtulak sa kanila para maging mapagbigay, magsakripisyo para sa gawain ng Panginoon. At sikapin niyo at siguraduhin niyo na kayo din ay sumagana sa biyayang ito. So yung biyaya na dumaloy at sumagana sa mga taga-Macedonia, kalooban at gusto ng Diyos na dumaloy din at gumawa sa buhay ng mga taga-Korinto. And guess what, mga kapatid? Kalooban at gusto rin ng Panginoon na tayo, yes, hindi kayo, tayo ay sumagana rin sa biyayang ito. Mga kapatid, hindi ho paliit ang gawain ng Panginoon kung hindi palaki. Hindi ho paunti ang gagawin kung hindi padami. And guess what? Sa panahon natin ngayon, hindi nauubusan ng mga taong kailangang ratingin ng Ebanghelyo. Hindi nauubusan ng mga Biblia na kailangang iimprenta. Hindi nauubusan ng mga manggagawa na maaari at pwede at dapat suportahan upang dalhin nila ang Ebanghelyo sa malayo mga lugar. Nawa ang biyayang ito ng Diyos ay sumagana sa atin. Huling paalala, hindi ko lamang tinutukoy ang pag-o-offering dito, kundi sa lahat ng ating mga gagawin. Naalala niyo ang ating binabasa tuwing magkakaloob tayo? And God is able to make all His grace abound toward you, and that ye having all sufficiency in all things. Ano kasunod? May abound to every good work. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni Brother Noel Espinosa. Ngayon daw ho, baligtad na sa mga Kristiyano. Gusto nila, they will abound in all things and sufficient in good works. No. We will have sufficiency in all things. And by the grace of God, we can abound to every good work. Kung sa biyaya ng Diyos, mas lumaki ang sweldo mo kaysa nakaraang taon, baka ang ibig sabihin nun ay hindi bagong cellphone. Baka ang ibig sabihin nun ay mas marami ka pang magawa para sa Panginoon. So muli, nawa ang biyayang ito na sumagana sa mga taga-Macedonia ay sumagana rin sa bawat isa sa atin. At huwag nating kakalimutan, tayo ay unang tumanggap. Ang Diyos ang unang nagbigay at binigay niya ang pinakamalaki at binigay niya ang pinakamaganda, walang iba kung hindi si Kristo. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. O tunay, alam mo po ang puso ng iyong manggagawa. Ang nasa namin ay hindi malaking pera, kundi ang nasa namin ay maluwalhati ka. Ang nasa namin, O Diyos, ay ang buhay namin ay maiayon sa katotohanan ng iyong salita. At kung kinakailangan, O Panginoon, awatin mo kami. Kung kami ay mga nakumbinsi na ng sanlibutang ito na ang kasiyahan ay nasa mas maraming pera, mas maraming ari-arian, mas magagarang sasakyan at kadamitan, awatin mo kami.
Kung kami ay nakumbinsi na ng sanlibutan ito na ang aming kagalakan ay masusumpungan sa mga bagay na isang araw ay maaabulang at iiwanan, awatin mo kami. At Panginoon, tulungan mo kaming tumingin sa napakaganda na halimbawa ng mga naunang Kristiyano sa amin. Sa gitna ng matinding kahirapan, sa gitna ng matinding pag-uusig, ang biyaya mo ang siyang kumilos sa kanila upang sila ay magkaloob ng may kasaganaan ng pagsasakripisyo. O Panginoon, di hamak na mas mainam ang aming kalagayan. At totoo ang iyong salita, kung kanino mas malaki ang pinagkaloob, mas malaki ang inaasahan. Tulungan mo kaming maging tapat, maging sa aming mga responsibilidad sa iglesia na kung saan kami ay iyong inilagay. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Ikaw mong patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Nawa tunay nga na maialay namin ang aming mga sarili sa iyo bago ang mga salaping ito. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. After His fountains so rich and sweet, cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge into day and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. O purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatid at kaibigan na tumunghay sa live stream ng ating gawain. Nawa, mga kapatid, masumpungan tayo mga mabuting katiwala ng mga biyaya ng Diyos sa Kanyang pinagkakaloob sa atin at tayo, kagaya ng ating nabasa, ay sumagana sa mabuting gawa. Ano man ang ating gagawin, tayo man ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho, nagsasaya, kasama man ang ating mga pamilya o katrabaho, gawin natin ang lahat sa kapurihan ng Panginoon. At ngayon mga kapatid, nawa, ang pagmamahal ng Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pakikipisan ng Santong Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Tulungan tayo ng Diyos na patuloy na mamuhay ng may kabanalan. God bless po. We are dismissed. At ngayon ho,